itong 19 Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero noong nakaraan, insignificant, walang kumo-question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan, ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil kalimbawa, may na-expect tayo na may mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto, pero hindi pa tapos, hindi pa pwedeng ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman, pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayad kung walang appropriations cover na inaprobahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang mapapansin. Kahit na sa under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19 Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed appropriations nung 2023 ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinubmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Kaya ano nangyari? Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway, dapat niya matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan, kaya ano nangyari, madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028, ngayon 2032 na. So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko, magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan yan ng almost 90 billion additional cost. Dahil lang dun sa mga... Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion. So 170 billion yung masasayang. 170 plus 90. Tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. Mas penalty pa. So yun, kasama yun. So yan yung nagamit. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman na kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, saka hindi kalakihan, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali.
Ngayon lang, 19 Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so Kong, sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oo. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung program. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako doon? naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. So, ibig sabihin, yung kanyang Saka siya speech pumili kahapon. kay Congressman Zaldico. Although binoto, pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso. Talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. Kung dahil naman may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung ano na yan, ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Marcos? Hindi, ang tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng re-enacted budget. Kasi may veto power ang ang presidente. Pagka yung ganyan ang gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan, Philippine Development Plan. So para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad tong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo. 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, ba't hindi niya alam? So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, may presidente ka, hindi mo alam. Incompetent. Umalis ka na dyan. Yan yung it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, may presidente ka, hindi mo alam. Incompetent. Umalis ka na dyan. Yan yung it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday sa Supreme Court. May, for example, ang pumipirma lang sa unprogram, sa release ng SARO, sa mga unprogrammed funds, yung sinabi ng Solicitor General na ano lang daw, yung Secretary of DBM. Kaya doon lahat nakapirma. May kopya ko lahat, nakapirma yung Secretary. Pero meron din provision na dapat yan aprobahan ng Presidente, for at least for 2024 national budget. Parang hindi nasunod yun. So, marami talaga. Medyo nagulo itong
pagbabudget ng 3 taon because of this unprogrammed Pero appropriations. kung di ba meron tayong EU dyan na dapat yung presidente ang pipirma pag-release ng Pero unprogrammed? tinanggal yun noong 2025. Bakit kaya? Anong Hindi ko palagay alam, nyo? Ba't hindi ko alam. ba't tinanggal Hindi ko yun? alam. Siguro para mawala ng responsibilidad yung presidente, legal responsibility. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng the secretary of the alter ego lang siya eh. So hindi dapat lahat ng pondo na i-release ng DBM, lalo na sa program appropriations, dapat may pagpayag ang Pangulo. Sino po ang nagtanggal nun, Kong? May tinanggal yun sa special provision ng GAA 2025. So naalala ko kung nakakalimutan lang kasi ng tao yung sa Maharlika Fund, tsaka itong sa PhilHealth, parang nabalitaan natin ito yung ginamit, Hindi nilagay sa... Maharlika Fund. Yung PDIC, 107 billion, saka yung 60 billion ng PhilHealth. Yun ay, dahil wala na mapagkunan ng pondo, ginawa nila na revenue yon, source of revenue. At ginamit nila para sa mga proyekto. At nakita ko sa program appropriations, marami yung napondohan ng PhilHealth at ng PDIC ng mga flood control, mga proyekto. Ano pong sinasuggest ninyo doon sa inyong petisyon sa Supreme Court? And I-declare na unconstitutional yung unprogram appropriations dahil meron namang paraan na kung sakasakali may excess na na income at may mahigpit na pangangailangan, magpasala lang ng special appropriations o kaya gamitin na lang yung contingency fund. so totally scrap natin yun, yung pag na-declare unprogram. ng Supreme Court, wala na yun. Kaya nga mahalaga na ma-desisyonan to before the 2027 budget na mapag-usapan ng Kongreso para kung sa ganun, wala na talaga yan. Sa kaalaman ng mga kababayan natin, kung ano ang magiging benepisyo ng masang Pilipino dito sa inyong petisyon? Well, ang sinasabi nila kasi, ang dahilan ng unprogrammed appropriations para daw mapadali. Ibig sabihin, convenience. Pero sabi ko, yung safeguard is more important than convenience. So sa tingin nyo kung bilang kongresista, dito ba nanggagaling sa unprogram appropriation yung karamihan sa nakukurap na pera ng taong bayan? Nitong 3 taon, nitong 2023, 24, 25, marami po galing doon. Paano sa 2020? 2026 po, nabantayan namin eh. Nandun Safe po na. ako. Okay na po siya. Kung di ba Meron pa rin, pero yun nga, kaya nga kinestyon ko, meron pa rin 150 billion, pero hindi masyadong controversial ngayon. Pero sabi ko nga, kahit hindi controversial ngayon yan, paano sa susunod na taon? Mga susunod na taon, kung tahimik na, walang gano'ng nagbabantay. Kaya mabuti pa, ngayon pa lang, matuldo ka na yan. kung sabi mo sa isang interview mo, mas malaki yung 2024 na nakurakot kaysa sa 2025. Paano Ang sabi ko, nangyari? 2024 is more corrupt than the Yes, 2025 budget. Kasi nga, mas malaki yung unprogrammed appropriations doon. Pero parang ang lumalabas 2025 no? Kasi yun doon nabuko eh. Mm. Hindi na pag-aralan pa yung 2024, plus 2023. Nung pinag-aralan ko, nakita ko ang 2024 ang pinakamalaking dagok sa bansang Pilipinas. Punta tayo kung sa mainit na issue, itong latest na speech ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Anong inyong reaction nung una nyong napanood itong speech ni Speaker Romualdez? Sa pumayat siya. Hindi, ang tingin ko, ang sinasabi niya, parang dahil sinabi nga na ni Ombudsman Remulla na kakasuhan nila ng plunder, parang ang sinasabi niya, hindi ako mastermind. At ayoko na akong gawin yung scapegoat. And I will not go down alone. Sama-sama sila. Sama-sama tayo. So may pag-aamin yun, Kong. Hindi ko alam. Directly. Pero, siguro, hayaan na natin sa imagination ng lahat yung kanilang yung Pero ibig kung may sabihin. tanong ako- Pero ang ibig sabihin, kasi ang problema talaga, maraming pinapangako si Presidente na hindi niya natutupad. Di ba? Una, sabi niya,
paimbestigahan niya talaga. So binuo niya yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Magaling si Babe Singson, magaling si Pajardo, nag-resign. Hindi na ponduan. At ang pinakamahalaga na report dapat ng ICI, hindi lang kung sino yung mga nagkasala. Ang pinakamahalaga doon, ano yung proseso na nangyari kung bakit umabot sa ganito yung korupsyon. Kasi kung nakita yung proseso na pag-aralan at nagbigay ng recommendations kung paano para hindi na maulit ito, maganda sana. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano naging silbi nung ICI. Pangalawa, sinabi niya, priority legislation niya, yung Independent Commission. Isa nga ako sa author ng Independent Commission for Infrastructure. Corruption in Infrastructure. So, minadali yan dahil sabi niya priorities. Minadali namin yan. Nag-overtime kami. Naipasa namin sa committee. Tapos biglang hininto. Maski si Senator Soto, sabi niya, ipapasa ng Senado. Biglang nahinto. Pero Diba? kung Pangatlo, sabi niya, yung political reforms. Ako yung unang-una nagsalita sa Kongreso na ang pinakamalaking dapat na gawin ng Pangulo para mahinto ito, political reforms. Yung prosecution ng mga offenders, may legal na proseso yan. Matagal na yan. Matagal yang gawin. Due process. Pero, dahil nangyari yan, may utang ang Pangulo sa bayan na magkaroon ng mga reforma. At sinabi ko nga, isa sa mga reforma na isang dahilan ng korupsyon, yung anti-political dynasty. So, prioritize niya rin. Di ba? Sinabi niya, priority. Sabi niya, priority. Priority. Pagkatapos, nag-file yung anak niya ng hoax, anti-political, hindi naman anti-political yun ano yan? Pro-political dynasty. Institutionalizing political dynasties. Kaya, sabi ko, marami siyang pangako na hindi niya natutupad. Sabi niya, magpapakulong siya December. Walang nangyari. Ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla, May. Lapit na yung May. Magiging mainit daw ang At summer. ngayon, siguro, talagang maliit na yung elbow room ng administration. Pag hindi pa matutupad to, talagang medyo mako-question na talaga yung credibilidad nila na bigyan ng solusyon. Itong pinakamalaking nakawan na nangyari sa national, sabi ko nga, the greatest heist in the history of Philippine budgeting and infrastructure. nagtuturuan na sila ngayon, no? Kahapon maraming naganap. May nagsalita si Boying Remulla na hindi papayagan si Martin Romualdez. And after that, nagbigay ng speech si Martin Romualdez. Then It's after that, actually a threat na wag niyo akong gagalawin. Pag ginalaw niyo ako, so tingin nyo kung it's a threat. tingin nyo kung takot din sila kay Martin Romualdez kasi parang maraming It alam will depend on what will be their actions after the speech of... Pero kung tinutumbok ni Speaker Romualdez doon na sa executive nagsimula, Yes. Hindi. Nag-ending din Sinabi ni ang execution, budget execution. Kami gumagawa ng budget pero nag-execute yung executive. Kung merong flood control ghost project, executive yan, hindi yan legislative. Yun ang sinasabi. hindi nga po niya ito pinangalanan direkta si Bongbong Marcos. Pero sa inyong palagay po, sa Basta tingin niyo po, sinasabi niya executive. Kaya nga sabi ko, it's a threat. Ngayon, to whom sila na nagkakaintindihan. No? pero kayo po, naniniwala po ba kayo kong na si President Marcos ang mastermind ng lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon dito? Well, ang sinabi ko nga, di ba, it's a question of complicity or competence. And both are impeachable offense. Para kayo lang. Niniwala ka ba o... Yun nga, sinabi ko, it's a question of, kasi I don't want to, to prejudge. Kasi may dalawang possibility. Ang dalawang possibility, competency or complicity. But again, both are impeachable. Yes. So yung magpinsan, Kong Erice, sa tingin ninyo, kasi nababalitaan niyo yan, meron ng lamat yung dalawang magpinsan. Hindi, ayoko makialam doon sa relasyon nila. Ayoko Hindi, I mean doon sa Kasi, political. Alam mo, kaya ang sinasabi ko, ayoko na mag-speculate.
ayoko mag-speculate. Yung gusto kong mga salita, may pinanggagalingan na basehan. Ayoko ng dahil lang sa ganyan ay meron na ako kagad na conclusion. Di ba? So, mas maganda na ika nga maunawaan ito sa perspektibo na fair at hindi dahil sa galit ka sa isang tao lahat ng Nagsisisi. hindi lang nagsisisi kundi magiging bias ka na sa mga sa paghuhusga mo sa kanya. Kaya para kay Presidente, sinasabi ko, Mr. President, 2023, 24, 25, bakit ka pumayag na sa laulain? Dapat sagutin mo ito sa bayan. At tinanong ako, kung may it's a question. Tinanong ako kung sa tingin ko may kinalaman ng Pangulo. Sabi ko, it's a question of competence, complicity or competency. Kaya ako natanong yun kasi posible na merong ghost projects, flood control scandal. Hindi posible, talaga meron. Posibleng magkasama yung dalawang magpinsan or yun na nga, Yung determination of facts na yun eh. So, dapat talaga ang pinakamalaking responsibilidad ng Pangulo o imbestigahan niya ng fair. Kaya nga dapat may independent commission. Di ba? May independent commission na mag-iimbestiga ng detalye. Paano nagastos. Wala namang nangyari. Dahil sabi ko nga, mas mahalaga na malaman kung paano ginawa ito kaysa kung sino yung gumawa. Kasi pag hindi natin nalaman kung paano ginagawa ito, maulit at maulit ito. Pero kung sino dapat ang managot? Si former Speaker Martin Romualdez o si Marcos Jr. tungkol sa nakawan na to? Depende nga yun sa magiging resulta ng investigasyon. Ang problema nga, natigil yung investigasyon. So, pero siyempre, ang may pinakamalaking responsibilidad yung Pangulo. Siya yung nagpapatakbo ng bansa eh. Responsibilidad niya na malaman ang katotohanan, responsibilidad niya na panagutin yung mga dapat managot, responsibilidad niya na hindi na maulit ito. At mangyayari lang yan kung mauunawaan natin yung katotohanan sa nangyari dito sa pinakamalaking nakawan na ito na hanggang ngayon na sa halip na malaman ang katotohanan ay nililito ang sambayanan. So dapat Kung yung timing nung pagsasalita ni former speaker, una dahil doon sa napapabalitang ibabalik na si Zaldico dito. Pangalawa ay dahil doon sa demanda sa kanya. Hindi ako naniniwala na dahil doon sa pagbabalik ni Zaldico. Naniniwala ako dahil doon sa pronouncement ni Ombudsman Remulla na sasampahan sila ng kaso na plunder. Anong ibig sabihin? Pag plunder ang conspiracy to commit plunder it's a non-bailable offense. So kung mari yun ang timing, sa tingin niyo po ba ito ay isang paglaglag ng administrasyon kay Romualdez at yung pagsalita ni Romualdez ay isa naman ding paglaglag sa administrasyon? Alam mo, parang yung mga tao, yung mamamayang Pilipino, talaga naghahanap ng katarungan dito sa nangyaring pinakamalaking nakawan na ito na talaga naman nagpahirap sa bayan, nagpabagsak ng ating ekonomiya. So hanggat hindi nakakakita ng malaking isda ang mga mamayan ay hindi aangat ang tiwala ng mamamayan sa ating Pangulo. Kaya mahalaga para sa Pangulo na may makita ang mga mamamayan na malaking isda. Pero sa tingin ko, yan yung direksyon ni Ombudsman Remulla, yung malaking isda. Pero ang reaksyon ni Speaker Romualdez, hindi ako ang mastermind. Pero kung parang nawawala yung accountability eh. Sinasabi ni Congressman Martin Romualdez na meron siyang alam, bakit hindi niya sabihin? Parang nagbablackmailan sila eh. Ganun nga, siguro ganun. Pero kay BP Sara, lagi nilang sinasabi, accountability, doon sa 125 million na sabihin nyo nga yan kung. Kasi nga, ang nangyayari sa ating bansa, na sa halip na intindi ng mga leader natin, yung kapakanan ng mga mamamayan, yung napakaraming problema, ang iniintindi natin yan ang sama ng yan ang, pardon me for saying yan ang sama ng political dynasties. They are not fighting for us. They are fighting for the supremacy of their political families.
Ang naging laban, parang Duterte Marcos eh. 'Di ba? At tingin ko naman ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito dahil gustong manatili ng Marcos na after BBM sa kanila pa rin ang poder. Kaya anong ginawa? Nung una, People's Initiative. Dahil malakas si BP Sara, kung magkakaroon ng eleksyon, di parliamentary para ang boboto na lang yung mga congressman, yung mga representatives. Nung hindi umubra yun, impeachment na. At dahil dyan sa impeachment, na-incentivize yung mga congressman na bigyan ng mga bilyong-bilyong alokasyon, kaya naging sunod-sunuran. Di ba? Yun naman ang nangyari. Hindi ko hinusgahan kung may kasalanan o wala. Si BP Sara, depende yan sa ebidensya. Pero kung tutugis tayo ng pagkakamali, hindi yung, parang ang ginawa natin parang ginawa nila, the end justify the means. Kahit na mali yung paraan, basta, mapabagsak si BP Sara. Di ba? Yun yung ginawa nila. Kaya ano nangyari? Yung sinasabi nilang pagkakamali, pagkukulang, kasalanan ni BP Sara, lumalabas yung ginawa nila mas malaki pa. Di ba? Ganun ang nangyari. So, it's, talagang labanan ng, yan ang pinakamahirap kung anong nangyayari sa ating bansa for so long. Pero kung kanino ka mas naniniwala? Ano? Kanino ka mas naniniwala? Kay Marcos o kay Sara? Kanino ka mas naniniwala? Hindi, alam mo, yan ang yan yung, pagka sinabi mong, kanino ka naniniwala, parang, na yan, personality. It's a question of personality. Para sa akin, ang pinakamahalaga, kaya umuulad yung mga bansa, policy. Polisiya. Halimbawa, kung may policy ang isang kandidato, merong policy siya na naniniwala ako, merong policy rin siya na hindi ako naniniwala. Kaya nga ako ang minority, para pag naniniwala ako, okay, sama ako dyan. Pero kung hindi ako naniniwala, laban ako dyan. Di ba? Parang gano'n. Bakit natin nuhusga na kanino ka naniniwala? Depende yun sa ginagawa eh. Sa particular na ginagawa ng isang tao. Nung panahon ni President Duterte, binatikos ko dahil dun sa war on drugs. Hindi ako naniniwala. Binatikos ko. Pero walang personal. Walang personal sa akin. It's a policy decision. It's a policy decision. At ako, pag nagbatikos ako sa isang polisiya, meron akong alternative. Gaya nung nakaraan, nung pinatikos ko si Presidente Duterte sa war on drugs, sabi ko, bakit wala pang nangyaring matagumpay na war on drugs na gumamit ng violence sa buong mundo? Ang ginawa nila? Dun sa, for example, sa Portugal, napakaraming, addict. Anong ginawa nila? Inopen nila. Yung mga kumpanya, pagka tatanggap ka ng nagre-rehabilitate na addict, kalahati ng sweldo, sagot ng gobyerno. So, nabawasan ng malaki yung, after ilang years, nabawasan ng malaki yung drug addict population sa Portugal. So, meron akong alternatibo na ipinapahayag. Hindi ko kinikriticize na masama kang tao. Sinasabi ko, tingin ko, mali yung polisiya mo. Ito yung tingin ko yung tama. Di ba? So, gano'n naman dapat ang mangyari sa atin. Dapat, di ba dapat tayo mag-usap na intelligently? Hindi yung magbastusan. DDS, yung mga DDS, bobo, yung mga dilawan, nakala mo santo. Di ba? Hindi naman dapat gano'n eh. Kasi ito, alam naman ng lahat at kahit po ordinaryong Pilipino, ramdam ito. Kasi sinabi nyo na yun tungkol sa war on drugs. Alam natin na nung nakaraang administrasyon, mas naging ligtas ang bawat Pilipino. Iyan ay fact. Hindi po yan pwedeng ipagkaila dahil Pilipino magsasabi sa ating lahat na noong time na yun, maaari kang makalabas ng ligtas. Tama. So, hindi po ba ibig sabihin nun, effective ang ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi. Ang sinasabi ko, effective yon pero meron ding collateral damage. Di ba? At hindi mo naman sabihin, effective yan. Di bali nang may mamatay na inosente. Di ba? So, ngayon, bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon, wala namang policy. Ano bang ginagawa tungkol sa so, wala naman eh. Pinuli na kahubad. Diba? Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron?
Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatamaang inosente, pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. At number one naman talaga sa buong mundo, ang pinaka malaking dahilan ng drug dependence ay poverty, kahirapan. So dapat nakatuon sa bukod dun sa paghihigpit. Pwede naman maghigpit na walang patayan. Sa aking tingin, pwede maghigpit na walang patayan, pero nakatuon din sa pagbibigay ng pagkakataon dun sa mga pinakamahihirap na magkaroon ng mas maayos na buhay para hindi maging drug dependent. Pero napag-usapan na rin kung yung drugs. Kayo naniniwala ba kayong addict si Marcos Jr.? Kasi po, sundan ko na po ito Kasi po ngayon may lumabas na balita na nire-require ng Supreme Court na sumagot si Bongbong Marcos tungkol sa kanyang health. Ibinigyan po siya ng 10 taon. Ay, 10 araw, sorry. 10 araw para sumagot. Wag naman sa 10 taon, baka hindi na umabot yan. Banat ba Hindi nga natin alam kung aabot ng 2028 yan. Hindi. Ito talaga. Di hayaan natin na sumagot si Pangulong Marcos. Kasi ako naman, wala naman akong talagang direct knowledge kung ano yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Wala akong direct knowledge kung maraming chismis, pero mahalaga talaga na di-disclose ng presidente yung state of health niya dahil nakasalalay sa pamumuno niya, maayos na pamumuno niya, kung meron siyang maayos na kalusugan at kaisipan. Pero ayoko mag-conclude. Kung ito mabalikan natin, yung sinabi nyo na pamumulitika na itong mga patungkol kay VP Sara sa impeachment, no? Anong masasabi nyo dun sa mga congressman or mga partido or yung mga followers na kulay na maingay pagdating doon sa confidential funds ni VP Sara samantalang tahimik doon sa mga confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki ng mga sekretary, etc. etc. Well, kaya nga, ang nangyayari talaga, kampihan. Kampihan talaga. At alam naman natin na incentivize sila nung 19th Congress, bilyon-bilyon yung mga alokasyon. At siguro ang katwiran nila, kung marami akong madala sa aking distrito, mananalo pa rin ako. And it's to the best interest of myself and my district na dito ako dahil madami akong madadalang biyaya. Hindi ko katulad na wala akong madadalang biyaya. Pero papaliwanag ko naman sa mga kababayan ko na kailangan ko ipaglaban to dahil nakataya dito, hindi yung pang isang araw, 2 araw, pang isang linggo, o pang isang buwan yung biyaya. Nakataya dito yung kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga anak nyo, kinabukasan ng bayan natin. O tama kayo, Kong, kasi sasabihin, ang nangyayari po kasi, kung susundan ko yung linya ng sinasabi ninyo, parang magbulag-bulagan na lang ako doon sa mali, sumuporta ako sa mali, basta yung distrito ko, kung syudad ko, maiuwian ko ng proyekto. Para sa akin, ang mahalaga sa akin, tama yung ginagawa ko. At kung kapalit nito, yung position ko, okay lang. Basta tama yung ginawa ko. 65 na ako. Hindi naman siguro ako abot ng 100 years old. pero Kong, balikan natin yung kasi related din sa sinabi ni Coach Oli, yung kay Romualdez. Ang basa nung iba, para bang ayaw niyang sabihin lahat o i-tell all lahat, parang ang dating, iniligtas lang niya yung sarili niya for parang... Hindi, it's a threat. Don't touch me. So, still, it's not really for the country, but for himself. Yes, of course. It's for himself. Oo, parang sinasabi niya, alam niyang may mga kabulastugan nangyayari, ilalabas ko to. Para pag It's a threat. kinantinyo ko, ganun na. So kayo po, bilang To congressman, protect himself. Kong Erice, kayo bilang congressman, pwede nyo bang i-compel or sabihan itong si... Matagal ko na Martin sinabi. Matagal ko na Romualdez? sinabi yan. Ang sinabi ko, may pangunahing responsibilidad
ay ang Pangulo na maimbestigahan ito sa pamamagitan ng isang independent commission. Kaya nga ako nag-file ng panukalang batas na mag-create ng independent commission na may mga miyembro na ganito, na qualifications at popondohan ng ganito at may panahon na ganito para imbestigahan at tapusin lahat ito. So kung yung banta ni Romualdez, sa tingin nyo po, para kanino yun? Sa tingin mo, para kanina. Your guess is as good as mine. Pero kung no, Maliwanag naman yun. Maliwanag naman. Hindi naman kailangang Kumbaga sa yung sugat, hindi mo na kailangang anuhin. Ako na lang magdidiin. Pero dito, Kong, sa sinabi ni Kong Romualdez na wala siyang naging papel sa corruption or sa small committee, ang tinuro niya si Escudero at saka si Zaldico bilang instrumental sa budget decisions. Ano masasabi niyo tungkol dito? And Sinagot ko na yan kanina. Hindi ako naniniwala. Ang sinabi ko, ang national budget, ang pinaka-importanting batas na ipapasa ng Kongreso. Taon-taon, yan ang pinaka-importante. At ang bawat congressman, kaya nga ako, binubusisi ko, may pinakamalaking speaker, ang pinakamalaking responsibilidad sa Kongreso is speaker. He is the leader of the House of Representatives. So dapat alam niya. Mahirap ipaliwanag na hindi niya alam. pero hindi nyo rin nililigtas yung mga binanggit niyang pangalan. Si Senator Chis is the Senate President. Nakapirma siya sa Bicameral Conference Committee report. Pero Saldico is the chairman of the Committee on Appropriations. Nakapirma siya. Pero mapapasunod ba ni Senator Chis Escudero si Zaldico? O si Zaldico sumusunod siya kay Speaker? Hindi. Nagkasundo sila. Hindi, walang sumunod. Nagkasundo sila sa ganitong sistema. Ang mapupuntang ganito sa Kongreso, itong pondo na ito, itong pondo na ito mapupunta sa Senado. Pero saan kadalasan nagkakaroon ng problema? Sa bidding, monitoring, o talagang corrupt lang talaga? Hindi, alam mo, dati-rati naman, alam mo, sa lahat naman ng bansa may corruption. Yes, yes. Pero may certain threshold na pag lumampas doon, talaga namang makaka-apekto na sa ekonomiya, sa gobyerno. So, itong nangyari sa 19th Congress, ito na yung pinakamalala sa tagal ko dito sa gobyerno. Hindi ko ma-imagine kung paano nagawa ito. Pero kung kayo, di ba, dapat nagsusulog ng accountability. Kasi kayo tinatawag na representative of the people. So kayong mga matitino, yung mga matitino na mga kongresista, wala bang po pwedeng gawin para ipakulong, yung dapat ipakulong or itigil ang korupsyon? Parang ganun. Hindi naman namin responsibilidad yung magpakulong, di ba? Sabihin, mag-initiate. Ano yan hindi. Yung ginagawa namin, ito na yun eh. Yes. Yung ginagawa namin, we are exposing it, di ba? So, kaya lang, siyempre, ang may kapangyarihan para dyan, yung judiciary, yung Department of Justice, yung ombudsman, yan sila may kapangyarihan. Kami, to a certain level, to a certain extent, we can expose. Pero after that, ano pa magagawa namin? Nabanggit nyo kanina Kong yung tungkol sa impeachment ni Marcos. Kayo ay pabor doon. Yes, bumoto ako doon. Doon sa impeachment Yes. ni Marcos. Ano naman ang masasabi ninyong dito sa prosesong nangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Committee of on Justice? Kaya nga dati nagpa-participate ako pero ang problema, natanggal ako sa Senior Deputy Minority Leader. Hindi na ako participate. Hindi na ako pwedeng magtanong. Pwede lang ako mag-manifest. So anong gagawin ko? Mukha akong tanga doon. So hindi na ako dumadating. Ngayon, anyway, they will submit a report. Di ba? Yung committee report, whatever will be their findings, whatever will be their conclusions, isasubmit niya, bibigyan kami ng kopya. At may pagkakataon na akong pusisiin yon sa plenary debates. Di ba? So ayoko naman na mag-conclude ngayon, kundi parang biased kagad ako. Di ba? So ngayon, may mga napapansin ako na for example, yung Madriaga, I don't think that it's credible. So, pero yung iba, siyempre kailangan pag-aralan ko mabuti yung mga figures, yung mga batas na nakapaloob doon na
na sa ating bansa tungkol dito sa, for example, sa confidential funds, for example sa AMLA. So pag-aaralan ko 'yon. And I will be fair. Pero doon sa Madriaga, hindi ako naniniwala doon. Nakita ko yung ano niya eh. Napanood ko yung kanyang Umiyak ko, testimony. Sa tingin ko, Umiyak eh. machination. Ang tawag doon, machination. So, pwede nga demanda ni VP Sara, incriminatory machination. Paliwanag niyo po yun sa lingwaheng naintindihan ng ating mga kababayan. Well, for example, nag-establish siya ng, for example, di ba? Sabi niya, gusto niya establish na close siya kay BP Sara, di ba? Sinabi niya, diregaluhan ko ng painting si BP Sara. No? Yung painting doon sa likod. Di ba? Yung may litrato. Nagkataon. So, ang tingin ko motibo niya doon para ipakita na close sila. Eh, biglang may nag-claim. Di ba? Nag-claim. Ako ang may gumawa niyan, ako nagbigay niyan. So, bakit niya ginawa yon? So, to establish na close siya. Di ba? Pangalawa, sabi niya, yung mga motorsiklo na nakarehistro, yung pinanggalingan binigay ni Presidente Duterte. Nakarehistro sa pangalan niya. Paano niya mapapatunayan na yung pera na pinambili niya, ibinigay niya? Wala naman siyang so, Pero sabi ho ni Ridon confirm sa LTO. Kaya nga ang tawag doon, tapos sabi, binigyan siya ng cheque. Pero hindi mo naman alam kung saan galing yung cheque. Hindi niya naman pala dineposit. Nagbukas siya nagbigay siya ng waiver. Kung may pera doon, hanggat hindi niya mapapatunayan na binigay sa kanya yun, wala yun. Di ba? Pera mo yan eh. Paano mo sasabihin, binigyan ako? Hindi kaya anak sa labas ni PRRD Yung yan. birthday greetings, makikita mo, bakit niya, kung ako hindi ko papakita yun, bakit? Buko lalo na hindi ka close. Kasi kung close ka, wala nang tatawagan fan ka, sign. pupunta yun. Pero yung lalagyan ka, Pero kung anong pakaramdam nyo na ibang mga kasama nyo paniwala kay Madriaga? hindi. Bahala na yung bayan ang maghumusga sila. Pare-pareho kayong politiko. Hawa naman ako kung husgahan ko sila. Nakakawa naman. Hawa. Tapos- Hawa. Are you crying? Or are you laughing? Put it in the record. Comment na lang ako. Ano masasabi mo Tanong yan ha. Tanong, hindi Ano ba to? suggestion nyo. Huwag ka na magsasuggest ha. Ayoko na makapos. sige. Binabahag ako eh. Kung Ekal, ano masasabi mo kay Boy Rimulya na ayaw niyang payagang magpagamot si Tambaluslos sa Singapore? Marami mong veterinaryo kasi nga daw dito. Bakit pupunta pa ron? Ay, hindi pala. Sasagutin mo yan. Alam mo, bayaan mo na lang sila mag-away. Huwag na tayo makialam. Ganon? Pero tama Wala yung kang ginawa. masasabi mo. Tama yung ginawa kasi, Kong Bakit tumakas na? Bakit tumakas? Nasa kanila na yun kung tama o... Pero mali. Kong, let's put it in record. Pumapasok pa ba si Romualdez ngayon? Hindi ko nakikita. Pero bakit sabi nila nakapirma daw? Sa attendance, Kong. Alam mo, may ganyan namang kalakaran ko minsan sa Kongreso. Nagugulat nga rin ako. Laging present, minsan ko lang nakikita. Ako po. Oo. Yung Kong, talaga bang ang pag-iyak dati nang ginagawang inire-record pa yon, ilalagay sa record? Oo. Ngayon lang nangyari yan. Dati na bang gawain yun? Hindi, wala pa akong nabalitaan. 50 years na si Kong ha, pero wala siya ng balitaan doon. Hindi, fifth term ko. Fifth term. Kasi naging councilor ako, naging vice mayor. Naging empleyado ako. I started from rank and file Nung una akong empleyado, ako temporary employee sa Metro Manila Commission. Then I rose from the rank. Pero ano pong opinion nyo kung doon sa dugtungan ko yung tinanong ni Sir Jack na sinabi ni Remulla na pagbabawalan niyang makaalis ng ibang bansa si Romualdez? Sa tingin nyo, si Romualdez ba ay nasa ibang Hindi ko bansa alam na o kung may nandito pa sa Pinas? may whole departure. Alam ko wala siyang whole departure area. May ano po Out kanina. na, look Pero out. meron po bang karapatan ng isang ombudsman na pagbawalan ng isang Kung may whole departure, kailangan mag-apply ka ng whole Pero departure. korte po ang nagbibigay nun, hindi ombudsman. Yes, ang alam ko. Pero Sa meron right po to travel ano yun, basic human right yun. May balita kanina, may post yung GMA7 if I'm not mistaken, na kausap ni Remulla yung Bureau of Immigration na magpapayagan dahil baka hindi na Kasi bumalik. kailangan may kaso, hindi ba? Para ikaw ay... Pwede ba yun? Well, yeah, I think
siguro may ano na yan, kay Speaker Romualdez na yan para protektahan yung kanyang karapatan. Well, another bedalo na naman to, Kong. Hayaan na lang. Ano na lang Tingnan natin. natin, no? Ay, Tingnan lang ibahin natin yung tanong. Ano pa bang mga hindi pwede ang pwede sa kanila? Kasi lahat na hindi pwede ginawa na nila eh. Hindi. Kasi hindi rin alam ni Kong kung ano yung sasagot eh. Kung, Pero are you dito sa laughing? dito sa impeachment kay VP Sara, do you think kailangan na ba nilang iakyat na ito sa plenaryo para maidala na to sa Senado? Kung Hindi, mapagbobotohan. tingin ko nga, dapat talaga mabilis na na-determine yung probability tapos naiakyat na agad. Pero yun ang decision ng committee. Hindi naman tayo pwedeng maging mas makapangyarihan pa sa kanila. So, kung may nakita tayong injustice, talagang, alam mo, lalabas din naman yung katotohanan. Alam nyo kung maraming nagre-react ng mga Pilipino na sa kalagitnaan ng krisis natin, bakit yan ang pinag-aaksayan ng panahon itong impeachment ni VP Sara Duterte? Halimbawa na lang, meron kayong bill na Nagyan ng ceiling. nagyan ng ceiling o cap yung presyo ng oil. Bakit hindi doon ang focus at ang focus nandito sa impeachment? Ano po ba yung inyong Kaya nga bill? hindi ako dumadalo sa hearing, kahit na pwede naman akong dumala as an observer, hindi ako dumadalo dahil sa tingin ko ay parang mas mahalaga na bigyan ng pansin yung problema natin. Dahil yung problema natin sa diesel, sa petroleum, ay hindi pa tapos. Yung epekto ng mga nakaraang pagtaas, yan ay ang epekto niyan baka hindi lang 3-6 na buwan. Bukod pa, hindi pa naman tapos yung krisis. At ngayon nga, di ba, hindi natuloy yung usapan ng Iran at ng US at may pagbabanta. Kung matutuloy yan, next week, tataas na naman yung presyo ng diesel. Kaya nga dapat pag-usapan natin yung impact, para sa akin, ang pinakamalaking impact sa ekonomiya ng bansa, yung diesel. Kasi we're consuming 33 million liters of diesel every day. Yan ang pinakamalaki. Yung kerosene, yung mga gasolina, konti lang yan. Diesel. At yung diesel, dyan yung buhay na ekonomiya at nung pang-araw-araw na kabuhayan ng mga Pilipino. From mass transportation, jeepney, buses. Kinausap ko yung mga jeepney drivers dun sa distrito ko. Sabi nila dati 1,000 ang kinikita nila sa isang araw na pagmamaneo, ngayon 400 na lang. So para sa pagkain na lang yon. Mga ilang linggo pa na ganyan, magkakabaon-baon na sila sa utang. Pangalawa, dati ang kanilang full tank 800 pesos, ngayon 2,000 na. So malaking epekto yan sa mass transport. At pag mass transport, hindi lang yung driver, pati yung commuters. Siyempre, pagka malulugi na yan, hindi na yan babiyahe. Pag magtataas naman, apektado yung common people. Pangalawa, yung food transport, yan yung pinakamahalaga. Bakit? Tataas ang presyo. Pagka yung logistics cost. Yung mga supermarket, I think they are increasing their prices from 7 to 10%. So, yung karne, yung baboy from 280 to 340. Yung manok from 170 to 210, 220. Yung bigas, dati makakabili ka ng 30 plus. Ngayon, pinakamababa, 48 pesos. So, yan yung pangatlo, industries. Huwag mo sabihing mayayaman na negosyante yung gumagamit niyan. Mayayaman nga yung bumibili. Pero, pag nagbawas sila ng production, di mababawasan ng produkto, sales, maapektuhan. Baka magbawas. Nilagyan nila ng cap yung diesel prices, yung fuel prices. 74 pesos ang diesel doon. So tuloy-tuloy yung ekonomiya nila. Hindi nagbago. Sa Taiwan, 75% nung pagtaas, sinagot ng gobyerno. Kaya ano nangyari? Nung bago magkaroon ng problema sa Middle East, ang inflation rate nila is 1.5%. Ngayon, 2.1%. Tayo, 4.1% ang inflation rate natin. Hindi makakayanan yan. At dahil sa pagbagal ng ekonomiya,
yung GDP natin, yung growth ng bansa natin, noong 2025, 4.4%, pinakamababa. Pag ganyan, ang projection ngayon, 4.4% din. So, babagal ang ekonomiya. Ngayon, yung rate ng pag-utang natin, 9%. Ibig sabihin, doble. Yung pagtaas ng utang natin, doble sa paglago ng ekonomiya natin. Laki. So dapat Dapat dito tayo nakakonsentrate. Yes. Pero of course, kung diyan sa Congress, meron kayong mga pending bills, di ba? Yes. So ito po ba yung naasikaso? Gumagalaw po ba ito? Na-file ko na, pero kasama ang palad, naka-break na ang Kongreso. Ano po ba yung bill nyo? Anong laman po? Diesel Cap Act, 70 pesos. Tapos, Sagot ng gobyerno yung tataas pa doon. hindi po Maganda ba yun. malulugi ang gobyerno nun pag sinagot nila yung... Hindi, malulugi ang saan- gobyerno saan kung babagsak kukunin? ang ekonomiya, malulugi ang gobyerno kung tataas ang inflation rate, maghihirap yung mga Pilipino. Saan kukunin? Ikaw, Banat Bay, Apo. anak mo, nagugutom, wala kang pera, anong gagawin mo? Sila po maraming anak. Ako wala po. Halimbawa lang. Opo. Opo. Magugutom anak mo, anong gagawin mo? Wala kang pera. Umiiyak na sa gutom. Mangungutang ka. Mm. Yun ang sinasabi ko. Kung nakapangutang tayo ng trilyon para sa mga flood control, bakit naman tayo hindi pwedeng mangutang para sa tiyan ng mga kababayan natin? Kaya lang, inuutang, napupunta ata sa bulsa nila eh. Kasi ang tansya ko, kung doble, 140 pesos ang presyo ng diesel, we'll be needing 400 billion in 6 months. Pero normal ang takbo ng buhay for 6 months. Hanggang, hopefully, matapos na yung crisis. 400 billion, saan natin kukunin yan? Yung non-essential na maintenance and operating expenses ng gobyerno. Pag tinipid natin 20%, we'll get 25 billion. Ngayon, maghanap tayo ng revenue sources, other revenue sources na pwedeng kumita ang gobyerno. Mag-isip. Di ba, pagka ikaw hindi na kasya yung sweldo mo, hindi kakain yung pamilya mo, kahit na magtinda ka ng sorbetes, magtitinda ka. Nung bata ako, hindi kaya nagtitinda ako ng ice drop, nagsashine ako sapatos, ganun din ang isang gobyerno. Kailangan gumawa ng paraan. At kung wala ka na talagang magagawa ng paraan, umutang ka. Umutang ka. Sa US, sila naman nag-umpisa niyan, di utangan natin. Kung ayaw nila sa China, baka nagmamadali pa. Basically, merong Kung, basically, sinasabi po ninyo kung Erice na ayon sa pag-aaral ninyo, kaya ng bayang Pilipinas. Kakayanin niya. Kakayanin. Kasi kaysa maapektuhan ng kasi pag bumabagsak ang ekonomiya, di lalong nababawasan ang kita. Di ba? Kung tuloy-tuloy ang ekonomiya, at least dahan-dahan umaangat. Ngayon, yung utang, di babayaran na lang natin. Total, 18.2 billion ng 18.2 trillion na yung utang natin. Ano ba naman yung another 400, 500 billion? Di 18.5, 18.6. So sino po ang nagpipigil nito? Kasi ang sabi ni Congressman Leandro Leviste, yung pagbabawas ng VAT at saka yung bawasan yung 12% VAT sa mga pangunahing konsumo natin o bilihin, yung dating sabi niya kababayan daw niya na ngayon ay assistant ng presidente. Yun din ba ang nagpipigil alam mo sa'yo? hindi naman. File ko pa lang naman, mga 2 weeks ago. Okay. So, naka-recess ang Kongreso. Kaya nga, nagkakampanya ako para bigyan ng pansin itong aking... And I don't want to prejudge kung ano yung magiging reaksyon ng gobyerno. Basta ito, this is a proposal at kinakampanya ko ito, nasuportahan ako ng bayan na gawin natin ito. Kung susuportahan ng bayan, kaysa mangutang tayo sa ibang bagay, mangutang na tayo para sa pag-angat na ekonomiya at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Okay, ito kaysa ayuda, no? Kung ano? Yung ayuda, walang mangyayari doon. Bakit? Una, ayuda. Maraming leak. Maraming butas. Di ba? Tapos, wala pang sistema ang gobyerno natin para maipamigay yung mga ayuda ng tama. Wala tayong system eh. Kaya kita mo, may namatay pa sa Quezon City. Yes. Wala tayong sistema na tama. Pangatlo, may mga maiiwanang sektor. Food transport, logistic, may iwanan. Ngayon, wala naman. Kaya tumataas ang presyo ng bilihin. At tingin ko, walang absorptive capacity
ang makinarya ng gobyerno para maabot lahat ng ayuda. Pero So, gamitin yung ayuda, idagdag na lang natin sa cap, diesel cap, di ba? Saka, mas maganda. At dito, makikinabang lahat. Oh, yes. Hindi lang yung isang specific sector, kundi lahat ng mga Pilipino. do you think kung may magpapautang pa sa atin? Kasi itong anomalya sa flood control projects, kalat na po ito, even sa buong May mundo magpapautang pa sa atin kasi nagkaroon tayo ng negative Fitch rating, nagkaroon tayo ng negative rating. So, medyo mas mataas siguro yung interest. Pero kung gagamitin ng gobyerno, yung may advantage tayo kasi sabi nga, di ba, yung US, mahalaga tayo sa kanila, dapat pautangin tayo. Kung ayaw naman nilang magpautang, di pumunta tayo sa China. China, di ba? Ayaw nga nila sa China kung parang ayaw nila sa China. Kaya nga. Yeah, yan yung, sa tingin ko, yan yung advantage natin. Kailangan talaga pala may isulong yan, ano? At sana walang humarang yan. Pero how positive are you na susuportahan niya ng mga kasamahan mo? Kasi sabi nga nila, ang mga numero unong lobbyist daw sa Congress, mga negosyante rin. Baka mahirapan makasingil yung mga negosyante sa gobyerno. Kaya kinakampanya ko nga ito para ang pinakamalaking suporta ay kung may suporta ng mamamayan. Kinakampanya ko sa mamamayan na ito ang gawin ng gobyerno. At tingin ko, marirealize nila yan. Sana wag huli na. Kung hindi magkaroon ng magandang resolution yung problema sa Middle East, yung geopolitical tension sa Middle East, tataas yan. At pagtaas ng taas yan, yung inflation rate natin tataas, yung GDP natin bababa, hindi makakayanan ng bayan. Mas maganda, ngayon pa lang, meron na tayong mechanism para magtuloy-tuloy ang ekonomiya.